tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalagang usapin tungkol sa seguridad sa karagatan at pandaigdigang kalakalan ang kasalukuyang nagaganap sa gitnang silangan. Dalawang pangunahing balita mula sa rehiyon ang may tuwirang kaugnayan sa mahahalagang daanan ng mga barko sa buong mundo. Una, ang mga ulat tungkol sa paglapit ng Iran at Oman sa isang kasunduan hinggil sa pagkontrol at pamamahala sa kipot ng Hormuz batay sa mga paunang ulat noong Agosto 3, 2026. Pangalawa, ang opisyal na pagtanggi ng grupong Houthi noong Agosto 1, 2026 sa mga ulat na magpapataw umano sila ng singil sa mga barkong dumaraan sa Dagat na Pula. Mahalagang linawin na ang mga balitang ito ay nakabatay pa lamang sa mga paunang ulat at diplomatikong pahayag. Kailangan pa rin ng mas kumpletong detalye mula sa mga opisyal na dokumento kapag inilabas na ang mga ito. Gayunman, mahalagang subaybayan ang mga usapan dahil ang anumang pagbabago sa patakaran sa mga rutang ito ay maaaring magkaroon ng tuwirang epekto sa paglalayag ng mga barkong pangkalakalan. Ang kipot ng Hormuz at ang Dagat na Pula, partikular ang kipot ng Bab el-Mandeb, ay dalawa sa pinakamahahalagang daanang pandagat sa mundo. Sa kipot ng Hormuz, dumaraan ang halos 20% ng kabuuang likidong petrolyo at tunaw na likas na gas sa pandaigdigang pamilihan. Dahil dito, anumang suliranin sa seguridad sa lugar ay maaaring makapagpabagal sa daloy ng enerhiya mula sa Golpo ng Persia. Ang Dagat na Pula naman ang pangunahing rutang nag-uugnay sa Asya at Europa sa pamamagitan ng Kanal ng Suez. Dito dumaraan ang tinatayang 12 hanggang 15% ng pandaigdigang kalakalan. Ang anumang banta o pagbabago sa regulasyon sa dalawang daanang ito ay maaring mabilis na magpataas sa halaga ng seguro, bayad sa pagpapadala at presyo ng mga bilihin. Para sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas, ang pagtaas sa gasto sa transportasyon ay maaaring humantong sa mas mataas na implasyon. Kaya ang anumang kaganapan sa gitnang silangan ay hindi lamang usapin ng mga bansang naroon. Maaari itong umabot hanggang sa presyo ng gasolina, pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon sa mga paunang ulat noong Agosto 3, 2026, nasa huling yugto na umano ang talakayan sa pagitan ng Iran at Oman. Alang mga supesipodalan apat isabean ko, kabilang sa mga opisyal na nagbigay ng pahayag tungkol sa negosasyon sina Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi at tagapagsalita ng kanilang kagawaran ng Ugnayang Panlabas na si Esmail Baghai. Unti-unti umanong lumalapit ang dalawang bansa sa isang kasunduan tungkol sa pagkontrol at seguridad sa kipot ng Hormuz. Layunin nitong makabuo ng bagong balangkas na legal at pang-operasyon para sa ligtas at maayos na paglalayag sa rehiyon. Nagkaroon naman noon ng matinding krisis pampolitika at pangmilitar sa rehiyon noong Pebrero 2026. Pagkatapos nito, idineklara ng Iran na hindi na nito kinikilala ang dating sistema ng paghihiwalay ng mga rutang pandagat na itinakda ng Pandaigdigang Organisasyon sa Paglalayag o IMO. Dahil sa pagtanggi ng Iran sa lumang sistema, naging pangunahing layunin ng Tehran ang pagbuo ng bagong kaayusan sa paglalayag. Inihayag ni Esmail Baghai na ang kasalukuyang negosasyon ay isang kasunduang bilateral sa pagitan lamang ng Tehran at Muscat. Nilinaw din ng Iran na ang rutang pinag-uusapan ay hindi ang kasalukuyang rutang nasa Hilaga o Timog, kundi isang ganap na bagong daanan. Ang bagong ruta ay ilalatag sa ilalim ng binubuong kasunduan upang palitan ang sistemang itinuturing ng Iran na hindi naangkop. Gayunman dahil limitado pa ang mga detalyeng inilalabas, hindi pa maaaring tukuyin ang eksaktong nilalaman ng kasunduan. Kailangan pa ring hintayin ang opisyal na dokumento at pagpapatibay mula sa magkabilang panig. Sa mahabang kasaysayan ng diplomasya sa rehiyon, nanatili ang Oman bilang mapagkakatiwalaang tagapamagitan. May mahalagang lokasyon din ito, partikular ang tangway ng Musandam na direktang nakaharap sa makipot na bahagi ng kipot ng Hormuz. Ang Iran naman ay mahigpit na nakatuon sa pagkontrol sa mga barkong pumapasok sa Golpo ng Persia bilang bahagi ng kanilang pambansang seguridad. Upang maunawaan ang pagkakaiba ng kanilang posisyon, mahalagang ihambing ang dating rutang pandagat sa mga bagong mungkahing pinag-uusapan. Sa ilalim ng matagal nang ginagamit na sistema ng IMO, nasa gitnang bahagi ng kipot ang ruta ng mga barko. Karamihan dito ay sakop ng karagatang teritorial ng Oman at pinamamahalaan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
Sa ilalim ng kasunduang ito, kinikilala ang karapatan ng mga barko sa malayang pagdaan sa mga kipot na ginagamit sa pandaigdigang paglalayag. Gayunman, tinanggihan umano ng Iran ang sistemang ito noong Pebrero 2026 dahil sa mga alalahanin sa pambansang seguridad. Pinaninindigan ng Tehran na hindi na ito babalik sa dating kalagayan bago ang krisis dahil naniniwala itong inilalagay ng lumang sistema sa panganib ang kanilang bansa. Idinisenyo ang sistema ng IMO upang magkaroon ng malinaw at patas na tuntunin ang mga bansa tungkol sa kalayaan sa paglalayag. Sa loob ng maraming dekada, naging kapakipakinabang ito dahil nagbibigay ng magkakatulad na patakaran sa mga barkong dumaraan sa rehiyon. Ngunit sa pag-init ng mga hidwaang pampulitika, nakita umano ng Iran na ang umiiral na sistema ay higit na pumapabor sa mga dayuhang puwersa kaysa sa kanilang pambansang interes. Ito ang sinasabing pangunahing dahilan ng kanilang pagsisikap na baguhin ang dating kaayusan. Sa kabilang panig, nagmungkahi umano ang Oman ng rutang nasa timog na mas malapit sa baybayin ng tangway ng Musandam. Iminungkahi rin umano nito ang pantay na pamamahala ng dalawang bansa at voluntaryong bayad para sa ilang serbisyong pangnabigasyon. Ang mungkahing ito ay sinasabing may pagkakatulad sa ilang kaayusang ginagamit sa kipot ng Malacca. Gayunman, mabilis umano itong tinanggihan ng pangalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Kazem Garibabadi. Binigyang diin umano ni Garibabadi na kailangang dumaan ang mga barko sa rutang sakop ng tubig na kontrolado ng Iran. Ayon sa kaniya, ito ang paraan upang mapanatili ng Tehran ang kakayahang magsagawa ng inspeksyon at matugunan ang kanilang pangangailangan sa seguridad. Sa panukala ng Iran, ang rutang papasok sa Golpo ng Persia ay ganap umanong ilalagay sa loob ng kanilang karagatang teritoryal. Layunin nitong bigyan ng mga autoridad na pandagat ng Iran ng tuwirang kontrol at kakayahang suriin ang mga barko at kargamentong dumaraan. Nagbabala rin umano ang Iran na maaari itong magpatupad ng mas mahigpit na hakbang kapag tinanggihan ang kanilang panukala. Ayon sa mga ulat, maaaring manatili ang mga paghihigpit sa kipot kapag hindi natugunan ang kanilang mga kondisyon. Ipinapakita ng ganitong mga pahayag kung gaano kasidhi ang hindi pagkakasundo tungkol sa pamamahala ng mahalagang daan ng pandagat na ito. Habang wala pang pinal na kasunduan, kailangang manatiling maingat ang mga kapitan at kumpanyang nagpapatakbo ng mga barkong dumaraan sa rehiyon. Ang anumang formal na kasunduang mabubuo sa pagitan ng Iran at Oman ay magkakaroon ng maling epekto sa paglalayag ng libu-libong tanker ng langis. Hindi lamang ito usapin ng negosyo, sapagkat maaari rin nitong maapektuhan ang katatagan at kapayapaan sa buong Golpo ng Persia. Kapag nagkaroon ng malinaw na kasunduan, maaari itong magsilbing bagong batayan sa paraan ng pagdaan ng mga barkong pangkalakalan sa kipot ng Hormuz. Ngunit habang wala pang pinal na lagda at opisyal na pahayag mula sa Oman, mananatili ang kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Dumako naman tayo sa pangalawang balita tungkol sa Dagat na Pula. Noong Agosto 1, 2026, naglabas ang Humanitarian Operations Coordination Center o HOCC ng isang opisyal na paglilinaw. Ang HOCC ay nagsisilbing tanggapan para sa koordinasyon sa karagatan ng grupong Houthi na nakabase sa Sanaa, Yemen. Mariing itinanggi ng pamunuan ng HOCC ang mga ulat na magpapataw umano sila ng malaking singil sa mga barkong tumatawid sa kipot ng Bab el-Mandeb at Dagat na Pula. Nilinaw ng HOCC na wala umano silang ginawang desisyon at wala rin silang planong magpataw ng karagdagang bayarin sa mga barkong pangkalakalan. Sinabi nilang nananatiling walang bayad ang pagdaan sa kipot ng Bab el-Mandeb at Dagat na Pula. Inilabas ang pahayag upang pigilan ang pagkalat ng mga ulat na nagdudulot ng kalituhan sa industriya ng paglalayag. Ipinaliwanag din ng HOCC na ang serbisyong inaalok nila sa mga barkong hindi kabilang sa kanilang ipinahayag na pagbabawal ay voluntaryo at walang bayad. Nagbabala rin ng HOCC sa mga pandaigdigang kumpanya ng pagpapadala tungkol sa posibleng panloloko. Ayon sa kanila, ang sinumang hindi kilalang grupo o individual na humihingi ng pera kapalit ng umano'y ligtas na pagdaan ay hindi kumakatawan sa HOCC o sa pamahalaang pinatatakbo ng mga Houthi sa Sanaa. Pinayuhan nila ang mga kapitan at kumpanya ng barko na huwag magbayad sa mga nananamantala at huwag magbigay ng sensitibong impormasyon sa mga hindi autorisadong tao o organisasyon. Mahalaga ang paglilinaw na ito para sa mga kapitan at tripulanteng nakararanas ng pangamba habang naglalayag malapit sa Yemen. Gayunman, hindi lamang pahayag ang kailangan upang mapanumbalik ang tiwala ng industriya. Kailangan din ng malinaw na patunay na ligtas ang pagdaan sa lugar.
Kaya kahit may opisyal na paglilinaw, ang huling pasiya kung gagamitin o iiwasan ang ruta ay nananatili sa mga may-ari at tagapamahala ng malalaking kumpanya ng pagpapadala. Ang mabilis na pagtanggi ng mga Houthi ay kasunod ng mga ulat mula sa ilang pandaigdigang ahensiya ng balita. Nakadagdag din dito ang mga pahayag ni Muammar al-Eryani, Ministro ng Impormasyon ng Pamahalaan ng Yemen, na kinikilala ng maraming bansa at patuloy na kalaban ng mga Houthi. Ayon sa mga ulat na ibinahagi ng kaniyang tanggapan, pinag-aaralan umano ng mga Houthi ang pagpapatupad ng sistema ng paniningil sa mga barkong dumaraan sa Dagat na Pula. Sinasabing may pagkakatulad ito sa mga panukalang inuugnay sa Iran tungkol sa pagkontrol sa mahahalagang daan ng pandagat. Bagaman naglabas na ng paglilinaw ang HOCC, kailangan pa rin ng mas malalim na impormasyon tungkol sa buong kalagayan. Mahalaga ring bantayan ang tugon ng malalaking kumpanya ng pagpapadala matapos nilang marinig ang panig ng mga Houthi. Ang paglilinaw tungkol sa bayarin ay isang mahalagang hakbang, ngunit ang kalagayan ng seguridad sa Dagat na Pula ay nananatiling masalimuot at mapanganib para sa libu-libong barkong pangkargamento. Napakasensitibo ng usapin para sa malalaking pandaigdigang kumpanya tulad ng Maersk, MSC, CMA, CGM at Hapag-Lloyd. Mahalaga sa kanila ang Dagat na Pula dahil isa ito sa pinakamaikling ruta sa pagitan ng Asya at Europa. Ang anumang karagdagang gastusin o pagtaas ng panganib ay mabilis na nagpapalaki sa kanilang gastos sa operasyon. Dahil sa magkakasunod na insidente at patuloy na banta mula sa mga drone at missile, nananatiling napakaingat ng mga kumpanya ng pagpapadala. Ang pahayag ng HOCC na walang bayad ang pagdaan ay hindi nangangahulugang nawala na ang panganib. Ang banta sa kaligtasan ng mga tripulante at barko ang pangunahing dahilan kung bakit marami pa ring kumpanya ang umiiwas sa Dagat na Pula. Ang anumang banta o maling impormasyon tungkol sa mga bayarin ay may agarang epekto sa halaga ng seguro at sa pagpili ng ruta. Iniulat na tumaas ng malaki ang bayad para sa sigurong pandigma ng mga barkong tumatawid sa Golpo ng Persia at Dagat na Pula. Mula sa dating tinatayang isang kapat ng 1%, ang singil ay maari umanong umabot sa 3 hanggang 10% ng kabuuang halaga ng katawan at kagamitan ng isang barko. Gamitin nating halimbawa ang isang napakalaking tanker na nagdadala ng langis o VLCC. Ang ganitong barko ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 milyon hanggang 138 milyong dolyar. Dahil sa krisis, ang karagdagang bayad sa seguro ay maaaring umabot mula 3 milyon hanggang 14 na milyong dolyar sa bawat biyahe. Napakabigat nito para sa mga kumpanya kaya kadalasang ipinapasa nila ang bahagi ng gastos sa kanilang mga kliyente. Bukod sa mahal na seguro, nagpatupad na rin ang ilang malalaking tagapagdala sa karagatan ng mga karagdagang singil dahil sa kaguluhan. Maaari itong umabot mula 1,000 hanggang 4,000 dolyar para sa bawat malaking lalagyan ng kargamentong may sukat na 40 talampakan. Ipinapataw ang mga bayaring ito upang mabawi ang mataas na gastos sa langis, seguridad, seguro at pagpapahaba ng ruta. Dahil dito tumataas ang kabuuang halaga ng pagpapadala ng mga produkto sa pamamagitan ng karagatan. Kapag pinagsama nating suriin ang mga pangyayari sa kipot ng Hormuz at Dagat na Pula, makikita nating hindi sila maaaring ituring na ganap na magkahiwalay na usapin. Bahagi sila ng mas malaking suliranin sa seguridad sa karagatan ng Gitnang Silangan. Ang dalawang rutang ito ang nagsisilbing pangunahing pintuan ng kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran. Kaya ang anumang kaguluhan o pagbabago sa isa sa mga ito ay mabilis na nakaaapekto sa pandaigdigang sistema ng transportasyon at pamamahagi ng mga produkto. Ang isang barkong nagmumula sa Golpo ng Persia na may dalang langis ay maaring dumaan sa Dagat na Pula upang makarating sa Europa. Parang mahabang kadena ang rutang ito kung saan magkakaugnay ang bawat bahagi. Kapag nagambala ang isang makipot na daanan, apektado ang susunod na yugto ng paglalayag. Kapag nagkaroon ng banta sa kipot ng Hormuz, mabilis na naaapektuhan ang supply ng langis. Kapag nagkaroon naman ng kaguluhan sa Dagat na Pula, maaring maantala ang pagdating ng mga produktong gawa, pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Dahil sa panganib, maraming kumpanya ng pagpapadala ang umiiwas sa Dagat na Pula at umiikot sa Cape of Good Hope sa pinakatimog na bahagi ng Aprika. Ang alternatibong rutang ito ay maaaring magdagdag ng humigit kumulang 3,000 hanggang 3,500 milyang pandagat sa kabuuang biyahe. Maaari rin itong magdagdag ng 10 hanggang 16 na araw sa panahon ng paglalayag. Nangangailangan ito ng mas maraming langis at maaari rin ng magdulot ng pagkaantala at pagsisikip sa malalaking daungan. Ang lahat ng ito ay nagpapataas sa kabuuang gastos ng mga kumpanya sa bawat biyahe.
Dahil hindi nila kayang saluhin ng matagal ang ganitong gastusin, ipinapasa nila ang bahagi nito sa mga kliyente at mamimili. Para sa Pilipinas at iba pang bansang umaasa sa inaangkat na langis at produkto, maaaring humantong ito sa mas mataas na presyo ng gasolina, pagkain, kagamitan at iba pang pangaraw-araw na pangangailangan. Naglabas din ng kani-kanilang posisyon ang ilang pandaigdigang puwersa kabilang ang US Central Command at mga institusyon ng European Union. Ipinahayag nilang hindi nila kikilalanin ng anumang bayaring walang sapat na batayang legal sa mga daanang pandagat na ginagamit sa pandaigdigang kalakalan. Patuloy nilang isinusulong ang mga tuntunin ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa ilalim ng UNCLOS, pinoprotektahan ang kalayaan sa paglalayag at ang karapatan ng mga barkong pangkalakalan na dumaan ng walang hindi makatuwirang sagabal. Ang ganitong paninindigan ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba ng interes ng mga pandaigdigang alyansa at lokal na kapangyarihan sa gitnang silangan. Dahil dito maaaring magpatuloy ang tensyon hanggat walang kasunduang tinatanggap ng lahat ng estadong sangkot. Sa pagtatapos ng ating ulat, dalawang pangunahing bagay ang dapat tandaan. Una, iniulat na nasa huling yugto na ang negosasyon ng Iran at Oman para sa isang bagong rutang pandagat at balangkas ng pamamahala sa kipot ng Hormuz. Patuloy umanong iginigiit ng Tehran ang tuwirang kontrol sa rutang papasok sa Golpo ng Persia upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa seguridad. Mahalaga ang anumang magiging kasunduan dahil maaari nitong baguhin ang takbo ng kalakalan at seguridad sa buong rehiyon. Kailangan pa ring hintayin ang opisyal at kompletong dokumento bago tukuyin ang tunay na nilalaman nito. Pangalawa, mariing itinanggi ng HOCC na mga Houthi ang mga ulat tungkol sa sinasabing singil sa pagdaan ng mga barko sa Dagat na Pula. Tiniyak nilang walang bayad ang paglalayag at nagbabala laban sa mga taong maaaring manghingi ng pera kapalit ng umano'y ligtas na pagdaan. Gayunman, ang kawalan ng bayad ay hindi nangangahulugang ligtas na ang buong rehiyon. Ang seguridad sa Dagat na Pula ay nananatiling pabago-bago at puno ng panganib para sa mga barko at kanilang mga tripulante. Pinatutunayan ng dalawang pangyayaring ito na ang bawat pagbabago sa mga patakaran sa mga halagang karagatan ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa pandaigdigang kalakalan at sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Patuloy nating babantayan ng mga opisyal na ulat at kumpirmadong detalye mula sa mga otoridad at pandaigdigang ahensiya. Mahalaga ang pagiging maalam, mahinahon at nakabatay sa mapatutunayang datos upang maunawaan ang tunay na epekto ng bawat pandaigdigang pangyayari. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang kampana at ibahagi ang video upang palagi kayong makatanggap ng malalim at napapanahong balita tungkol sa mahahalagang pambansa at pandaigdigang usapin.